po sa inyo, sino po yung pinaka-the best mamuno sa loob ng 2 taon? Si PBBM po ba o si dating Pangulong Tatay Digong? Si Duterte na lang. Duterte tayo. Oo, Duterte bes- kami. Duterte Kasi ba? noon maraming mababait. Digong talaga. Kasi marami siya nagawa rin. Po. Kasi maraming namamatay pag Duterte. Si BBM. Rodrigo Duterte. Ay, di po. Duterte. Duterte lang. President Digong, mas okay naman. Pero sa ngayon kasi sa nakikita natin magulo eh. Personally, totoo lang si Tatay Digong kasi gusto ko. Sa palagay ko mas maganda doon kay Duterte siguro. Bakit Kasi po? ngayon, mas mataas ang bilihin ngayon. Lalong tumaas. Yung pangakong 20 pala 1/4, hindi kilo. Po, sir, mas the-best talaga nung si Duterte nung sa loob ng 2 taon. Kasi ang kaibahan doon ay ito, ngayon, 2 December na kami na, parang walang December. Good day muli mga kababayan ko, no? Kalistorby tayo dito at ating itanong muli sa ating mga kababayan kung sino ang the best mamuno kay PBBM at kay Tatay Digong sa loob ng 2 taon. So samahan niyo po kami mga kababayan ko ng aking kapwa vloggers, Pinoy Vlogger PH. Ating pong kuwanan ng opinion at pananaw ng ating mga kababayan. Ito si Sir, pre. Sir, magandang araw sir. Kalistorby lang po sir, opinion at pananaw lang po, kung pwede po. Para po sa inyo, sino po yung pinaka-the best mamuno sa loob ng 2 taon? Si PBBM po ba o si dating Pangulong Tatay Digong? Si Duterte na lang. Duterte tayo. Oo. Bakit po sir? Bakit po? Kasi siyang magandang dito sa Pilipinas. Duterte na lang. Okay, salamat po sir. Ay ma'am, para sa iyo ma'am, sino yung the best? Duterte kami. Duterte. Kasi noon maraming mababait, walang shabu, walang, di ba? Bawal ang shabu. Tapos may mga curfew, dapat siya na lang talaga. Thank you ma'am. Marcos hindi, parang wala lang. Kung sakali po, ano po bang mensahe nyo kay PBBM? Kay Duterte. Kay PBBM po? Ay, kay Marcos? Opo. Bumaba na lang siya. Wala rin naman di ba? Sayang boto natin. Diba? Ako? Okay, thank you ma'am. Ito si sir. Hi sir, magandang araw. Sir, kung kayo po sir yung tatanungin sir no, sa loob ng 2 taon, sino po yung the best mamuno kay PBBM po ba o si Tatay Digong? Digong talaga. Kasi marami siya nagawa rin. Yun lang. Salamat sir sa opinion sir. Thank you. Yun. Digong. Okay sir. Salamat sir. Ako taong kagi. Ito naman po si Daddy D. So, tanungin to natin si sir, nagtitinda ng mangga. Ayan. Sir, magandang araw sir. Kalistorby lang po. Sir, para sa'yo sir, sino yung the best mamuno sa loob ng 2 taon? Si Tatay Digong po ba o si PBBM? Para sa akin, siya. Si PBBM po. Kasi maraming namamatay pag Duterte. Sa ngayon po, tingin nyo, yung mas tahimik ngayon kaysa kay Bongbong Marcos, medyo tahimik ngayon kay Pangulong Digong. Okay, salamat sir sa opinion sir. Salamat. Okay, dito tayo mga kain dito kay sir. Yan. Sir, magandang araw. Yan. Tanungan lang sir. Kaya survey lang kami sir. Sir, para sa iyo sir, sino yung the best mamuno sa loob ng 2 taon? Si PBBM po ba o si Tatay Digong? Palagay ko siya si BBM. Bakit po sir? Ilang naman yung pamumuno niya ngayon. Inaantay pa natin yung paano na ibabang presyo. Kumbaga inaasahan nyo sir. Okay, nasa. Ano pong mensahe sir kay PBBM? Basta yun lang. Okay, salamat sa opinion sir. Salamat. Tayo. Kaila ma'am oh. Hi ma'am, magandang araw. Ma'am, may ano lang kami po, may katanungan lang po, may Kalistorby lang po. Ma'am, para sa iyo, sino yung the best mamuno sa loob ng 2 taon? Kay PBBM or kay Tatay Digong? Tatay Digong po. Bakit po ma'am? Ngayon, ito, sa mga bilihin. Mataas po mga bilihin. Hindi pa tuwata sa mga sahod.
So ano pong mensahe nyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Smile na lang si ma'am. Okay, thank you ma'am, thank you. Okay, ito sila Idol. Idol, magandang araw sa inyo. Idol, katanungan lang Idol. Kunting tanong lang Idol. Ayun, para sa inyo, sino yung the best mamuno, no? Sa loob ng 2 taon, kay si PBBM ba o si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Si dating Rodrigo Duterte. Bakit sir? Kasi nung unang panahon, pag siya yung umupo sa mura pa yung mga bilihin. Pag sino ba yun? Si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, mahal yung mga bilihin. Tumaas. Okay. So dahil dyan sir, ano po sir mensahe sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Dapat babaan niya na lahat ng yung mga bilihin. Okay. Salamat sa opinion sir ha. Thank you sir, thank you sir. Yan. Opinion ng ating mga kababayan. Hi ma'am, magandang araw. Ma'am, kalisorby lang po. Ma'am, kung kayo po ang tatanungin, para sa inyo ma'am, sino yung the best mamuno sa loob ng 2 taon? Kay Tatay Digong or si PBBM? Kay Tatay Digong ako. Bakit po ma'am si Tatay Digong? Marami siyang nagawa. Okay ma'am, salamat. Marami po siyang nagawa sa ating bansa. Ngayon kasi kay Bongbong, dapat si Bongbong ayusin din naman niya yung bansa natin. Kasi nakita mo, dapat lalong tumaas yung mga bilihin. Iba pangako naman niya na ibaba niya. Ngayon, tignan mo naman, puros mataas, walang buyer. Kumbaga apektado rin yung ma'am Apektado business. din po kami. Kasi yung iba kasi noona na nila yung mga pagkain. Kami wala. Alam po yung mensahe nyo kay Pangulong Bongbong Marcos, baka nakikinig siya. Sana ko kahit pa paano, tignan din niya kung kaming mahihirap. Bigyan niya po kami ng, kumbaga halaga ba, baba niya yung mga, kahit konti lang sa mga bilihin, lalo na sa bigas. Pero kinikita na lang namin, lalo sa akin, ilan ang anak ko, 8. O kinikita namin, kulang pa. 8 ano? Ba? Nag-aaral pa yung mga... Nag-aaral pa ho sila. Yung kinikita ho namin dito, kulang pa sa mga sa pagkain na lang kulang. Nagre-rent ba kayo dito ma'am? Okay. Renta ng bahay, renta ng pwesto. Renta lahat. Oo. So kamusta Kulang naman pa po ang buhay-buhay ma'am? Oo, sa ngayon ho, talagang gipit na gipit ho kami. Dahil nga ho, bagsak wala kaming kagayan. Kulang yung kinikita namin, kulang sa pamilya. Yun ho pa. At nakikita nyo naman ho siguro, nasusurvey nyo naman. Okay ma'am. Okay, salamat ma'am sa opinion ma'am. Ganyan. Si Sana ma'am po. makarating sa ating Pangulo para... Mga Sana nga po, para mapabigyan niya man po kami ng halaga. Kasi siyempre, binoto rin ho namin siya para... Siya pala ang ginoto nyo. Kayo maasa kayo na talagang Kasi nangako na yung pangako niya, sana po pa rin niya. Ay, parang naiiyak po kayo. Iyak kayo lang. Oo, siyempre ho. Kaya sa buhay. Mahirap po ng buhay. Sana nga ho, ito pa rin niya ho. Okay, thank you ma'am. Thank you ma'am. Ito yung business ni ma'am mga kabayan, no? Yung mga punda, tsaka Kailangan nyo ng punda. Oo, dito ay pumunta. mga bedsheet. Yung mga bedsheet. Ayan. Thank you ma'am. Dito tayo mga kabayan, no? Medyo naiyak kasi na. No. Naluha, no? Sa dami ng kanyang pinag-aaral. 8 anak niya. 8. Oo. Kaya yan. So, hi sir, magandang araw. Sir, pwede ka ba namin sir makuha ng opinion sir? Tungkol sa Tungkol po sa ating PBBM at sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para po sa inyo sir, sa kanilang dalawa, sa loob ng 2 taon, sino yung nakikita yung the best na namuno? Duterte. Duterte lang. Bakit po sir? Well, kasi talagang siya lang the best president sa naranasan ko. PBBM, no comment. Kung, Yun lang, sir. kung sakali sir, meron po ba kayong mensahe sa ating PBBM? Pag-usaya niya, saka paliwanag niya yung binibintang sa kanya. Yun lang. Okay, salamat sir sa opinion sir. Thank you, sir. Ito si ma'am. Pre, hi ma'am.
Ma'am, opinion lang po ma'am tungkol po sa ating PBBM at Tatay Digong. Para sa inyo ma'am, sa loob ng 2 taon, sino nakikita nyong the best na namuno? Labis na namuno. Kay Digong naman, kay President Digong, mas okay naman. Pero sa ngayon kasi sa nakikita natin magulo eh. Hindi natin pwedeng panigan yung bawat isa kasi magulo yung sitwasyon. Yes ma'am. Okay, thank you so much ma'am sa opinion ma'am. Salamat. So ano si ma'am, kumbaga nasa ano lang siya, nasa gitna. Salamat sir. Thank you. Hi ma'am. Hi madam, magandang araw. Magkakalisorby lang kami sana ma'am, no, tungkol sa kung ano po ba yung inyong masabi sa pamumuno ng 2 taon, no? Kung kayo po yung mag-compare, sino po yung the best mamuno, si PBBM po ba o si Tatay Digong? Personally, totoo lang si Tatay Digong kasi gusto ko. Kasi sa akin, sa kanya yung mga pandemic na nangyari. Pero nagulat ako, sa kanya ko lang narinig yung salitang ayuda. Magsi-60 na po ako pero sa kanya ko narinig yun. Kay Bongbong naman po kasi ngayon, nagtataka po ako bakit sobrang taas ng mga bilihin. Awa-awa po ng mga mahirap na halos wala nang trabaho. Kami kahit papaano, umaaray kami. Yung iba hindi na umaaray, umiiyak na pa. Kaya, pero sinasuggest ko na lang siguro pagsubok lang ng Panginoon ng lahat. Na tayo kailangan mag-isip ng tama, hindi lang para sa kanya, sa kapwa, tsaka lahat na nilalang ng Panginoon. Pet lover kasi ako eh. Yun ang sinasama ko ng loob. Kasi, tama rin na tayo tumulong sa ating kapwa, pero nakakalimutan yung ibang nilalang ng Panginoon. Tulad ng mga hayop. Sir, tatanungin ko kayo, imagine niyo ang mundo na walang halaman at hayop. Ano tingin niyo? Puro tao. Walang pagkain. Magpapatayan tayo, sir. Pero may halaman, may hayop, walang tao. Paraiso, sir. Tama po ba? Sa Ark of Noah, sino ba pinaligtas ng Panginoon? Hayop, halaman. Anong sabi ng Panginoon kay Noah? Wala kang ililigtas na dahil magsisimula ako ng bahay. Yun o, opinion ko. Nasa sa inyo po yan kung naunawaan niyo po. Ang ibig sabihin po, parang sa pangunawa ko lang, kailangan yung panahunan ngayon, mawala panibagong generation. Ano naman talaga, sir? Ito na yung sinasabi sa Bible. Ngayon, yung sinasabi, tinatanong niyo po sa akin tungkol po nga sa mga gobyerno. Sa akin nung kasi kahit sinong mamuno dyan, ang crisis nasa buong mundo. Ngayon, yung mga nagpasarap ng araw, saltik na nila. Pandemic, saltik na nila. Pagsubok na sa atin. Ngayon, nasa akin lang po, magsigap tayo, magtitid, tsaka silod. At tsaka igaya ang lahat ng nilalang ng Panginoon. Kasi yun yung nawawala sa atin. Malasakit. Sabi nga ng ating Papa, magmalasakit tayo, magmahalang malasakit. Yun na nawala sa atin. Malasakit sa atin. Sa ngayon po kung sali nakikinig siyang Pangulong Bongbong Marcos, ano po ang mensahe niyo sa kanya? Wala akong masabi, kundi sana lang mapaayos niya ang bansa. Yun lang o. Kasi kawawa mga Pilipino, sir. Lalo na yung may hirap. Kami, nakaraos pa, kahit umaaray nga kami. Pero yung mga umiiyak, walang trabaho, may mga maliliit na bata, walang pamilya na. Yun ang nakakaawa. Ngayon, nasa Diyos ko na lang, kahit kung sinong mamuno naman dyan kailangan lang itaas po. Yun ang nakakalimutan natin. Mahal na araw, naghahanap buhay ang tao. Wala na tayong pangilin Mahal na araw, undas, Pasko. Birthday nyo nga, sir, umaano kayo uma-absent kayo. Birthday ko ngayon hindi ako magtitinda, hindi ako magtatrabaho. Pero pag birthday ni Lord, nandito kami. Nandito sila. Kahit tumira tayo sa simbahan, sir. 3 lang yan. Undas, mahal na araw, Pasko. Yun lang, sa intindi ko, sir. Dapat bigay ng tao. Kaya pag humiling tayo, bibigyan niya. Pag
umuulan nga sir, naghahanap ko ako. Lord, kahit kung umuulan, makaubos ako. Diba? Binibigay niya. Tumira ka simbahan, hindi ka naman marunong mahilig. Yun lang sa akin. Kaya lang sir, iba. Talagang puro pera. Pera talaga, yun ang intindi nila. Pero meron ako nakarinig ako, sabi niya, hindi. Meron kasing pumunta ng abroad. Kagabi lang napanood ko, pumunta siya ng abroad para sa anak. Namatay yung anak niya. Sabi niya, hindi lang pala pera. Kailangan. Ito yung business, hanap buhay ni ma'am. Ay, mga tinapay. Oh, tsaka yung mga chichirya. Tapos may Ayan sir. may mga juice, soft drinks din. Pineapple. Baka gusto nyo? Kamusta naman po yung paninda ninyo, ma'am? Okay naman sir. Kumbaga nakakaraos naman. Sabi kasi nila sir, swerte daw ngayon ang Year of the Dragon. Year of the Dragon na. Wow. Yun ang pinangahawakan ko. Wow. Pero, sa totoo lang sir, nagtitipid ako ngayon. Kasi yun ang kailangan eh. Pagtitipid, pagsisikap. Kasi kahit sabihin swerte, kung tayo matutulog lang, walang mangyayari sa akin. Tsaka importante si Lord. Kasi yun na nga nakakalimutan ng tao, ang Panginoon. Puro tayo pera. Kailangan. Pero wag tayo paalipin. Ang nangyayari kasi sir sabi ko nga sa iba, huwag gamitin ng tao. Ang tao hindi dapat ginagamit ng pera. Ang tao ang dapat gumamit sa pera. Kasi hindi sir, kasi minsan ang pera ginagamit yan para makapang-api ng kapwa. Tama ba sir? Good luck na lang sa mga ganung tao. Si Lord nakatingin lang at nakikinig. Sa paghukom, sorry na lang tayo. Walang maliligtas sir, kahit nakatira sa simbahan, maniwala ka. Sige sir. Salamat ma'am. Salamat sa opinion ma'am at pananaw. Ayan, si ma'am ang kanyang paninda. Kasi sir kaya. Ito. Sir, magandang araw. Sir, opinion lang sir tungkol sa natin sa ating Pangulo sa loob ng 2 taon kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa palagay niyo sir, sino po yung the best na namuno? Sa palagay ko mas maganda doon kay Duterte siguro. Bakit Kasi po, ngayon, mas mataas ang bilihin ngayon. Lalong tumaas. Yung pangakong 20 pala 1/4, hindi kilo. Ano bigas? Hindi ka, totoo lang naman Kung pangako niyang 20, hindi pala 1/4 pala yun, hindi pala 1 kilo. Hindi talaga marami nagsisisi bakit siya pa naboto. Ibig sabihin sir, isa kayo nagsisi. Ay, Binoto niyo ba si BBM? Nagsali ako sa nabola. Kunyari sir, si Bongbong Marcos ngayon nakikinig. Ano ang mensahe niyo sa kanya? Sana matupad niya yung pangako niya. Yun lang. Okay, salamat sir, salamat sir. Ayun. Ma'am, ito si ma'am, atinding ayun, pasta muna si ma'am. Ito si la madam dito. Salamat sir Ayan. Hi sir, ma'am, magandang araw. Ay, nagnananghalian na pala si sir at ma'am, sarap ng ulam nila di ba? Sir, paistorbo na sir sa inyong masarap na nakainan ni ma'am. Ayan. Sir, para sa inyo sir, sa loob ng 2 taon, kaya Pangulong Bongbong Marcos at sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, sino po yung the best na namuno para sa inyo? Alam mo, sir, mas the best talaga nung si Duterte nung sa loob ng 2 taon. Kasi ang kaibahan doon ay ito, ngayon, 2 December na kami na parang walang December. Dito sa paghanap buhay namin sa bangkita. Mas mabuti pa nung kasi parang saga na ba yung yung paghanap buhay namin, maraming namin bili. Ngayon walang katoto sa baklar. Pero okay na lang yung kay Marcos din. Kasi lumuwag yung mga niliwagan lahat yung pagdiwig, agad yung tinanggal yung Kung sakali po sir, ano po mensahe sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Alin po, dapat po sa kanya ay ang mensahe ko sa kanya ay dapat na dapat na ibalik niya yung ng tokhang. Kasi parang ngayon marami namang bumalik yung mga kriminal dito. Lalo na yung sa Baklaran. So ibig sabihin sir, nung time ni Tatay Digong, pabor po kayo sa war on drugs? Pabor na lang ako doon.
doon sa ano, na Warog Tagila. Pabor na ang ulong kasi noong ano, Uplang Tokang, walang, parang walang ano, nabawasan yung mga kriminal dito. Ngayon naman, nagsisulta naman yung mga, din sa mga loban, kung saan yung mga ano. Ay, give it. Okay, salamat sir sa Sir, salamat sir. Ayan. Sir, opinion lang konti. okay. Same lang daw sabi ni Same sir. lang, okay. Ayun, hindi natin tanong si ma'am kasi kumakain na sila eh. Salamat ma'am sir ha. Salamat po sa opinion. Sensya na po sa abala. Okay, dito na tayo mga kababayan. Dire-diretso tayo rito. Ayan. Ito mga idol natin. Sir Idol, magandang araw. Ayan. May ano lang kami sir, kali-survey lang kami. Medyo busy pa, nagbebenta. Ayun. Ito si sir, ating tanungin. Sir, magandang araw sir. Opinion lang sir at sa kali-survey namin. Para sa iyo sir, sa loob ng 2 taon, sino kay Tatay Digong at kay PBBM ang nakita niyong the best na namuno? No comment. Okay. Salamat sir. Alright. Oh. Okay, thank you. Ayan, diretso tayo mga kababayan, no? May tumatawag sa akin. Off ko muna mga kababayan ko. Ayun. Dito, tuloy tayo. Kababayan natin dyan. Hello mga idol, magandang araw. Magandang araw, sir, mga idol. Opinion lang sir, opinion lang. Sir, opinion, magandang araw sir. Sir, para sa iyo sir, sa loob ng 2 taon, sino sir kay Tatay Digong at kay PBBM yung nakita nyong the best na mamuno? Para sa akin, Yes sir. si Bongbong. Bakit sir? Kasi unang-una, hindi naman tayo medyo gumaganda yung ekonomiya natin. So medyo may mga nanggugulo kaya kaya medyo dapat suportahan na lang yung presidenteng nakatayo para unang-una magsama-sama lahat para makuha natin yung mininiti. Kumbaga Yun lang magkaisa. po. Magkaisa para sa bayan. Isa ang Pilipino, no? Yun talaga. Importante yan. Isa. Pare-pares naman kasi yung nila, meron silang mga agenda na pero kailangan magkaisa lang. Yun lang. Kumbaga isa pa rin ang tahakin sir. Oo. Mayroon kasi yung watak-watak, hindi tayo magtatagumpay niyan. Tama. Pare-pares naman sila magagaling eh. Wala naman akong pinipili sa kanila. Okay, salamat sir. Magkaisa lang. Yun lang. Salamat sir sa opinion. Thank you sir. Salamat.